Hello, hello, hello. Hello, and welcome to my YouTube channel. And this is your Mommy Golds. And meron na naman tayong daldal for today's video. Ayan. So, binabati ko muna yung aking 20 subscribers. Sana madagdagan pa po sila. Tapos, please like and subscribe. Tapos, try nyo rin manood ng mga ibang videos ko. Kung nanonood kayo, try nyo ba din manood yung ibang videos ko, may mga matututunan din kayo dito. Yan. Tapos, for today's video. So, ito nangyari. Yan. Magkikento ako. Actually, marami akong dadaldal for today. Pero, ito muna. So, may isang girl. Para may ligayan din natin sila ng label. So, si Girl A, Girl B, at si Boy C, magkakaibigan sila. Yun, magkakaibigan sila, magtutropa sila. Tapos, matagal na silang magkakatropa. Siguro mga college days, magkatropa sila. Tapos, nung sa magtutropa, unang nagka-boyfriend si Girl B. Tapos, nung nagka-boyfriend si Girl B, naging mag-boyfriend si Boy C tsaka si Girl A. Tapos, kahit na tumandan na sila, magkakasama pa rin sila. Kahit na naging mag-boyfriend hanggang sa mag-asawa. Hanggang napangasawa niya nag-asawa si A tsaka si C. Tapos si Girl B, may asawa, nagkaroon siya asawa. Sabihin natin Boy B, si Boy B. Di nagkakatropa rin pa rin sila. Ito kasi si Girl A, nung bata pa sila, may crush na talaga siya kay Boy C. Crush niya na si si Boy C. Kaya nga nung nagtapat sa kanya si Boy C, hindi masaya siya, 'di ba? Tapos ayun na nga, after so many years, meron silang gathering. Tapos syempre magkakatropa sila, 'di ba? Tapos may inuman na. Tapos nung time na nalasing nga si Boy C, bigla siyang napasabi na si Girl B talaga yung gusto niya. Tapos nagboyfriend si Girl B, kaya nagsettle siya kay Girl A. So, nung narinig niya yun, syempre, kahit sino naman malalaman mo, parang second option ka lang pala. Parang naging, anak butas. Kahit sino naman, isipin mo, na akala mo, kasi ganito yun, akala mo, kasi high school, bata-bata pa sa college days pa lang, magkaan na sila, diba? Tapos hanggang sa pagtanda, parang, ever since akala niya siya yung pala yung Girl B pa talaga ang gusto. Tapos ang ending, diba, yun na, si Girl umalis, si Girl A umalis. Tapos dahil sa nangyari, parang nag-guilty si Girl B. Kasi nga parang parang siya na nag-away yung dalawa. Kinomfort ni Girl B si. Tapos ang ending, may nangyari sa nila. Diba, yung sirang-sira talaga yung yung marriage nila. A and C nasira, pati din sa babae. Kay Girl B and D nasira yung dahil lang sa mga ganon nangyari, diba? Lesson, ano ba yung mga pulot natin sa kwento na to? Unang-una,
tandaan girls, sa mga babae muna, lalo na sa babae, tandaan nyo, yung mga lalaki, kaya nilang magpanggap na gusto ka nila, kahit hindi naman. Yun. Kasi, ang sabi rin nung tigay si habang nung lasing siya. Kasi nga, nandyan si A, na laging sumusuporta sa kanya, lagi siya, parang, kasi ganito yan, ang mga lalaki, kasi pag alam ko na kwento ko na to, nasabi ko na to, ang mga lalaki, pag nalaman nilang, ang sixth sense pala ng mga lalaki, ay alam nila kung sino may gusto sa kanila. Tapos, dalawa lang yan. Either magka-flight sila, o papatulan nila yun. Yung lalayuan nila yung girl, or papatulan nila, kahit hindi nila gusto. So, sa part ni Kuya Gaisi, isipin mo kasi, yung girl B ang gusto talaga niya. So, parang nasaktan kasi siya na may boyfriend na si girl B. Pero yun talaga yung gusto niya. Kasi gandang-ganda talaga siya kay girl B. Tapos kay A, parang simple lang. Hindi siya attracted. Isipin mo, ang nakakalungkot sa part na, isipin mo, niligawan, iginowa, pinakasalan. Pero sa totoo pala, hindi talaga nila mahal. Hindi nila gusto, hindi sila attracted. 'Di ba? Pag malalaman mo 'yon sa part ng girl, ang sakit noon. Kasi kaya pala nilang dinun talaga ma-realize na kaya talaga nilang makitungo sa'yo, may pagrelasyon sa'yo kahit hindi ka nila mahal, kahit hindi ka nila gusto. Yan. As pa yun, na nagkaanak pa sila. Kaya nga, isipin mo, kaya ang mga lalaki, kaya nilang, diba, making love out of nothing at all. So, walang pinanggagalingan, walang basta kaya nilang mag-produce ng love. Kasi ganda yun. Di ba sabi nga nila, men give love to get sex. Di ba ganon? Yun. Para lang doon sa mga bagay na ganyan. Kaya na nilang mag-settle. Basta kasi naalagaan naman siya, tinatapos ng mabuti nung ganon. Kasi mahal siya eh. Di ba? Tapos, yung girl kasi mahal siya eh. Ganun eh. Kaya, para nasaktan talaga para sa girl. Kasi, parang nalagay na rin ako sa ganyang sitwasyon na hindi mo pala ako talaga mali. Bakit? Ang tanong lagi nun, bakit mo pa ako, kunyari ako yung girl, bakit mo ba ako ginukuha, ginerpen, hindi mo naman pala ako mahal. Wala lang, para saan lang, ginamit mo lang. Yun, magagamit lang, diba? User friendly. Diba? User friendly lang. Yung guy, maraming guy na ganyan na dito kasi i-take advantage nila yung pagkakagusto mo sa kanila. Yan. Kaya mahirap yung ganyang lalaki. Kaya sa panahon ngayon dapat talaga dapat talaga inaalam. Ayan, inaalam talaga yan. At saka tandaan nyo, mga girls, ang lalaki hindi sila na-fall. Sa pampelikula lang yung yung na-fall, yung kanyari hindi ka gusto sa umpisa sa na-fall sa'yo. Parang sa pelikula lang yun. Diba? Hindi lahat ganun. Yung the more you hate, the more you love. Walang ganun. Siguro yung iba lang try lang nila na kasi nga parang challenge, 'di ba? Yung
walang gusto, lalo na pag alam nila, pero kunyari maganda, tapos kung kasi kung pangit yun, hindi nila ganun yun, papatuloy yun maganda, papatuloy nila. Tsaka kilala ko nga di palin na lang daw na basta importante sa kanya maganda more on panlabas. Yan, di ba katulad sa kwento ko, mas gusto talaga nila mas gusto ni Guy si Girl B kasi maganda, diba? Iba talaga pag yung attracted sila, yun yung gusto nila. Hindi, pero kay nakakasal lang talaga, isipin po pinakasalan ka, hindi ka naman pala gusto, hindi naman pala attracted sa'yo. Tapos malalaman mo na ano ka lang pala, parang second best, second choice, diba? Ang sakit nun na dahil hindi siya pinatulan hindi siya pinatulan nung girl, hindi siya pinatulan ni Girl B. Pero yung sa kwento na ngayon na may nangyari din, asasira din dahil lang sa ganung bagay. Ang mali din dun kay Girl B, siguro nung bata-bata rin sila, may rin siya. Kasi imposibleng wala siyang ding isipin mo magkakatropa kayo, diba? Hindi, may din siya, meron din siyang hidden doon kahit papaano siguro. Kasi hindi ka nang papatol sa lalaki ng lalo na babae, ang babae hindi naman pumapatol sa lalaki nang wala siyang nararamdaman. Hindi ako naniniwala na lang, aksidente lang yan. Yun, na tsaka ba't mo kinomfort, diba? Ba't mo kinomfort yung pinuntahan, kasi yun sa kwento, pinuntahan talaga ni Girl B yung lalaki sa bahay na lasing, diba? Hindi niya inisip yung sarili niyang asawa, diba? Ganun. May din siya, may inanolin niya yung sarili niya. Yun. So yun nga, malungkot lang. Ano sa inyo dun, diba? Tapos ang ko lang doon din pala, yun, sa una pa ko sa mga girls na nyo yung siguraduhin nyo na huwag kayong magiging second option lang. Tapos dito sa mga lalaki naman, huwag naman na kayong alam mo yung mga lalaki pala, hindi sila ganyan yung sasabihin nila sa'yo na hindi ka na nila gusto. Ikaw yung pag-aanuhin nila, ikaw yung palalayuin nila. Silang gagawa ng paraan para sumama yung loob mo sa kanila. Tapos ikaw yung bumitaw. Hindi yan nag-iisa, hindi yan hindi na yan bago. Lagang alam natin na yung mga lalaki ganyan na style na nila yan. Gagalitin ka na nila. Tapos natatawa pa ako. Ang mga lalaki talaga magaling sila magaling sila magmarte. Yan, magaling sila ang marte. Mga best actor yan, mga yan. Yan. Kaya pa yun naman, pag hindi nyo gusto, huwag nyo nang anuhin. Pero dun sila sa benefits nag-benefit sila, diba? Kaya nga kaya nga may guy best friend, kasi tingnan mo sa kwento nila, naging friends silang tatlo. Yan, kasi parang parang syempre kinukuha ni Guy CC yung loob ni Girl B. Tapos dahil mag best friend si Girl A tsaka si B, syempre dahil best friend siya nung taong gusto niya, mabait din siya dun sa guy girl. Kasi best friend, alam awayin niya, hindi sana din nagalit yung babae sa kanya kasi best friend yun So yun, iba kaya nilang umarte na doon talaga ilang years, nakalimutan ko ilang years silang married. Tapos malalaman niyang ganun yung nangyari pala, na nagsettle lang pala talaga yung lalaki. Galing kasi sa bibig ng lalaki, yun yung nalasing. Nagsettle lang talaga siya kay Girl A kasi nga
nag-asawa, nag-boyfriend si girl B, tas parang nakita niya na wala siyang pag-asa. Yun. Pag nakikita nila na wala na pag-asa, doon sila sa easy para sa kanila. Wala yun, di ba? Ang challenge. Diba? Nakakalungkot. Nakakalungkot yung mga ganyang kwento. Alam kong hindi may makaka-relate sa kwentong ganito. Kasi hindi lang naman isa. May kakilala ako na ganyan yung kwento na sila naman magpinsan. Yung lalaki, niligawan niya yung pinsan na isa. Hindi siya bet. Ang niligawan niya, isa mo pinsan. Kasi yun niya, yun yung naging jowa niya, yun na pangasawa niya. Pero bandang huli, naghiwalay din sila. Diba? Kasi nga, ang mga lalaki pag hindi naman talaga ganun nila gusto, kahit hindi nila gusto, magsasettle yan. Pero pag nakita nila yung gusto na nila, iiwanan nila yung pinagsetellan nila, diba? Ganon. Parang ang mangyayari, parang ikaw yung bubuo sa gayim para mapunta sa iba. Ayun. Hindi naman sa sinisiraan ko yung mga lalaki, pero talagang ganon naman talaga yung maraming kwentong ganyan na nagsesettle yung lalaki sa hindi nila gusto, tapos pag nakakita nila yung taong gusto nila, tsaka naman sila pupunta doon. Kasi iwan na nila yung girl na nandun sa nung time na sila. Nung time na down sila. Diba? Yung wala, yung kasama, yung nung time na down niya, yung lalaking down na down, tapos yung babae na nandun para sa kanya. Hindi niya, pag umukay na siya, tapos umukay na, parang nabuild na yung sarili niya, naboost na niya yung confidence niya, parang nabuo na, tapos pag ulit siya, maghahanap na siya na lang totoong gusto niya, iwan na niya yung bumuo sa kanya, parang ganon. Kaya huwag tayong maging rehabilitation center. Ay nako, coming from me. Ayan, so yun, so I hope may natutunan ka dito. 17 minutes sa daldal to. Ayan. So, nanood pa kayo sa ibang videos na meron ako. Please like and subscribe. Ayan. Thank you sa pakikinig. Bye!